Ang default ng Panginoon, human instrumentality. Huwag tayo magre-rebelde sa gobyerno because they are also ministers of God. At yan ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang purpose. Huwag tayong kakasiguro mga kapatid, hindi talaga mawawala ng kaligtasan natin because of Christ. Pero pwede pa rin tayong hatawin ng Panginoon. Ang advice sa atin, so that you will be meet for the master's use and a vessel unto honor and prepared unto every good work. Purge yourself from these evil things. God uses human instrumentality. God will choose to heal us. He can heal us by means of miracles. But ang normal na modus operandi, ika nga, ng Panginoon, is to use doctors, to use medicine, to use our own diet. Diba? Kung ikaw ay diabetic, ay gagamit ka ng mga vitamins, gagamit ka ng natural remedies. Pero habang nagpe-pray ka for a miracle na sana one day paggising mo, wala ka ng diabetes. Pwede rin naman mag-pray. Ganon din naman sa may problema sa puso, may problema sa arthritis, may problema sa kidney, sa bato, no? We can always pray, Lord, tanggalin mo po ang pain, tanggalin mo po ang hindi masamang nararamdaman ko. Okay? Ayusin mo po. Sa ngayon ay itong dalawang ngipin ko, hindi naman sumasakit, praise God. Pero yun yung kinakapitan ng aking pustiso. Ano? Hindi ko pwede sigurong ipag-pray na sana tumubo ulit, ano? Pwede kaya yun? Kasi sabi nung isang article, tumutubo daw ulit eh. Hindi operation. Natural. Pero kaya lang, ang worry ko, pag tumubo, baka maging pangil, baka maging vampira ako, no? So, gagamit ka ng dentist. Diba? Gagamit ka ng dentist. Gagamit ka ng dentures. Yun na yun. Habang nagpe-pray ka na sana, walang pain. Oh. Buti na nga, nakaligtas na ako na hindi binubunot, natanggal siya. Kaya lang, konti ko na nalunok. So, oo, laki nun. Nalaman ko oy, ngipin na to hindi na to pagkain So, God uses human instrumentality. Kaya pupunta ako sa dentist sana baka bukas or sa ganon din kay Luz, no? Sabi ko, Lord, sana mawala yung pain. Kaya lang talagang gumastos kami para sa sa hospital, operation, no? So, kahit faithful ka, kahit na naniwala ka sa miracles, ang default ng Panginoon, human instrumentality. Yun ang tanggapin natin, no? By the grace of God, siya ang pipili kung hindi kanya papadaanin doon sa natural way. At instantly, meron kang miracle. So, siyang may kapamahalaan yan. Hindi natin pwedeng i-demand yan. Pwede lang tayong makisuyo, magsumamo. Ano? Halimbawa, walang-wala ka talaga, kagaya nung nangyari kay Dado. He could have chosen to go home. Uwi na lang ako. Bira, laki-laking pera nitong hinihingi ng Saudi government. Magkakabaon-baon tayo sa utang. Kaya lang, gusto ko magamit pa ako ng Panginoon dito sa Riyadh, sabi niya. Yun ang desire niya. No? Tapos gusto ko sana yung buong pamilya ko. So yung isang bata dyan na minamahal ng mga nandyan, no? Ay nadala nila sa Riyadh. Dagdag na burden yun. Mahal din yun, oo. Yung expat tax na tinatawag. Dagdag, no? Kaya lang talaga determination niya And so they survive. And now he is a normal everything, no more penalties,
Everything, meron na siya ikama, everything's normal. He's working now. And that's wonderful. Wonderful story of love. Diba? Panginoon, kumilos. No? And nangyari na rin yan kay Brother Danny de la Cruz na ilang taon din o buwan na walang ano. So, kumilos din ang Panginoon doon sa mga puso nung nagpahiram. Diba? Hindi lumaglag yung pera galing sa langit. Or hindi kaya pinatawad siya pati pera, wala na lang. Hindi ganon. Hindi, meron siya hiniraman, tapos babayaran niya. So, that's the story. No? God used humans to help Him. And God used humans to help us. God will use your friends, this church, whoever, your loved ones, to help you in time of need. Alam ko, marami pang iba pa sa atin na tahimik lang. Pero malaki rin ang pangangailangan. Pero hindi sila vocal na, Pastor, ganitong problema ko, laki-laki eh. Paano ba ito? Ayaw nila makadagdag sa burden ko. Diba? So, okay lang naman eh, na dagdagan nyo ako ng burden eh. Okay lang. Pero, yung iba, no? Iniiwasan nila. Kaya, imbis na ako magsusundo, iba magsusundo. Imbis na ako maghahatid, iba maghahatid. Pati ba naman yung pagsundo tsaka paghatid? Ay, ayaw nilang ikarga sa akin. Willing naman ako. Ganun talaga kayo. Sobra kayong magmahal. No? Nung unang panahon, si Olan yung ating transportation chief. Yung mga malalayo, sabi ko, Brother Olan, sino hatid ko? Wala po, sinagot na lahat ni Brother June. Kaya si Brother June balagoong sa kasi ayaw niya akong lagyan ng hatid eh. Brother June, ikaw na lahat yan. lima ang lalayo. No? So, ang atin pong Panginoon, He can use whom He will. And sometimes He works in mysterious ways na hindi natin alam na solve na yung problema. Beyond our knowledge, na solve na. So, ganun kumilos ang Panginoon. And, ito, no? God uses the good and the evil to do His tasks, to do what He wants on earth. Kagaya nitong sinabi sa Romans 13, tungkol sa government, human government. For He is the minister of God for thee, for good. So, panalangin daw natin yung kings, yung mga rulers. He is the minister of God to thee. Kayo na nagpapakabuting citizens. Nagbigay ang Panginoon ng in charge sa inyo, not necessarily mga mananampalataya. Not necessarily yung mayor dito na nangako sa atin na in 2 weeks, may kalsada na dyan, umpisahan na. Tapos na yung 2 weeks. Di ba, Brother Romel? 1 week pa lang? Hindi, 2 weeks na. 2 weeks ago tayo ano mga brother, yung record. Oo. Anyway, ako'y naiinip na talaga. Dahil tumawag siya sa barangay at sabi, 2 weeks mag-uumpisa na dyan. Parang lagpas na brother. Hindi ko matanggap na. Last week lang ba yon? Sige. Tatanggapin ko yung sinabi mo. Okay. So, merong mga in charge dyan, pero minsan, hindi nila tinutupad yung pangako. Ganun pa man, pag-pray pa rin natin. Diba? Pag-pray pa rin natin sila. Ewan ko lang kung pag-pray natin na manalo, kasi ang kalaban niya, yung boss ni Brother Louie. So, bahala na. Sino ang gusto ng Panginoon sa kanila? He is the minister of God to thee for good.
Sana gumawa lang sila ng mabuti para sa church. But if thou do that which is evil, halimbawa, gumawa tayo dito, no? Nag-away-away dito, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God. So, minister of God, yung evil, yung unsaved, yung hindi nag-church, hindi Baptist, hindi Christian, siguro, may Christian religion din siya, pero of course, alam natin, hindi yung according to the truth. May mga ganyan, no? Maraming ganyan, congressman, president, at iba-ibang positions in government. They are not children of God. Some of them are children of God, but most of them are not. But even though that is the truth, sabi ng Panginoon, He is the minister of God. So kailangan matutunan natin yung lesson na yun. Huwag tayong masyadong rebelde, huwag tayong magre-rebelde sa gobyerno because they are also ministers of God. Kung may ministro tayo sa church, may ministro din ng Panginoon sa gobyerno. At yan ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang purpose. Para sawayin ang mga masasama at bigyan ng peace ang mga mabubuti na mamamayan. So, para merong order sa lipunan. Kaya sabi ni Paul sa Titus 3:1, put them in mind, sabi mo sa kanila, Titus, yung mga maten sa church, mga mananampalataya, mga kapatiran, ilagay sa isip nila to be subject to principalities and powers, to obey magistrates. Huwag kayong sama ng sama sa mga rally na nagpoprotesta. Huwag kayong sasama doon sa mga nagmumura sa Facebook na hindi na maayos ang gobyerno. Dahil, ang sabi, ang advice ng Scripture, obey and be ready to every good work. Kung may mga panukala sila na mabuti, suportahan natin instead of rebelling against them. When God uses the unsaved, the evil man, to do His work, they are become ministers of God. Okay? And kahit na ganun pa man, hindi rin naman pinapatawad ng Panginoon kahit ginagamit sila ng Panginoon for His purpose. Hindi ibig sabihin na lusot na sila sa kanilang mga evil work, corruption, or whatever. God will deal with them whatever evil they do while performing the duties as a minister of God. Yun po ang ating Panginoon. Hindi porket ginagamit siya, nagtatagumpay siya bilang government ruler, maayos siya na hindi siya, kumbaga, napapataas niya ang ekonomiya. Hindi ibig sabihin nun na lahat ng pabor ng Diyos nasa kanya na. Kasi kung corrupt din siya, may sikreto siya, paparusahan din siya ng Panginoon. Habang ginagamit siya ng Panginoon, paparusahan din siya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon ang lahat ng sikreto ng tao. Pati yung puso. Ganong up to that deep level, yung iniisip ng tao habang ginagawa niya yung gawain ng Diyos. Halimbawa, pinaburan tayo, lagyan tayo ng rito, magandang nilagyan pa tayo ng street lights. Nilagyan pa tayo ng Sovereign Grace Street. Ang name niyan. No? 'Di ba? Sovereign Grace Street. Kaya pagka may Shopee, may Grab, alam na nila. Wala nang problema, no? So, pinayagan pa tayong pumarada sa Daang Hari dahil di na tayo kasya sa parking space dito. 'Di ba? Biro mo, napakabait naman ng mayor niyan. No? Pero kung corrupt siya, God will deal with him. With his corruption. Na hindi na kailangan tayo pa ang mag-complain o tayo pa ang parang wala tayo utang na loob na tayo pa ang naging dahilan para siya makulong. Di ba? So that is how God uses
human beings. Kagaya nito, na-preach ko na to, no? Isaiah chapter 10, verse 5. Oh, Assyrian, the rod of mine anger. So, noong unang panahon, ang ginamit ng Panginoon para parusahan ang bansang Israel na naging idolatria ay mga taga-Assyria. No? Itong Asia Minor, tsaka part dyan, yung Syria, yung Middle East din. Kapitbahay ng Judea. Oh, Assyrian, the rod of my anger. Ikaw ang patpat ng aking galit. Naalala ko yung tungkod ng lolo ko, lagi nakaumang sa akin pag umaakit ako ng Kaimito. Ayan na ang lolo mo, patay ka. Lalo ako nga aakyat. Oh, puti, hindi ako nahuhulog. No? Ganun siya, itong ilong ito, sinabi na huwag ka aakyat. Nga pa yun eh. The rod of my anger. Okay? Yung Assyria daw ay patpat ng Panginoon. Yantok ng Panginoon. And the staff in their hand is mine indignation. I will send him. Gagamitin ko ang Assyria against a hypocritical nation. Yung Judea. Isang bansa na pinapaboran ng Diyos. Chosen nation of God. He will use Assyria as the rod para hatawin yung kanyang bansa. Bakit? Kasi hypocrite. Huwag tayong kakasiguro, mga kapatid, na tayo ay anak ng Diyos. Once saved, always saved. Hindi talaga mawawala ng kaligtasan natin because of Christ. Pero pwede pa rin tayong hatawin ng Panginoon. At pwedeng gumamit ng unsaved ang Panginoon para hatawin tayo. That is an example. Isaiah chapter 10 is an example in the olden days of how God will deal with His people today. God can use the unsaved as the rod of His anger. Kaya magtataka ka, Panginoon, bakit nanalo yung unsaved laban sa akin? Eh, anak mo ako, yun, hindi mo anak. Eh, baka hypocrite ka. Pati sa church, ganun din. So, God deals with us individually, and God deals with us as a church. That's a different matter. Ang kaligtasan or favor ng Diyos laban in a church, yung relationship ng Panginoon between the church and His holiness, that can dissipate. Ang secure lang tayo, mga kapatid, salvation natin in Christ. Hindi mawala yan. Pero yung relationship ng church at saka ng Panginoon sa Kristo, pwedeng mawala. Yun ang removal of candlestick na tinatawag. Kaya, hindi porket umpisa natin tama tayo forever. Sa relasyon ng Diyos at saka ng church, walang forever. Meron lamang in the meantime. While you are obeying Christ, you are in good terms with the Lord. But when you become a hypocritical church, there is a rod of anger galing sa Panginoon papunta sa grupo ng mga tao. Kaya ito, hypocritical nation. It's a group of believers, a group of people. Against the people of my wrath will I give him a charge. See, tinawag niya yung bansang Israel na ano? People of my wrath. Isang bansa na pinagningit-ngit ko sa galit. Galit na galit ako sa bansang yan. Chosen nation niya yun, ha? Tapos, gagamit siya ng unsaved, yung Assyria. Tapos, sasabi pa rito, to take the spoil, to take the prey, to tread them down like the mire of the streets. Howbeit, takay sa verse 7, subalit, he mean it not so. Ang sinong pinapatungkulan ng Panginoon dyan? Yung Assyrian nation, habang ginagamit ko siya para parusahan
bilang wrath of mine anger. Paparusahan niya yung hypocritical nation. Yun ang mandate ko sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Nababasa ko yung puso ng Assyria. He mean it not so. Hindi yun ang intention niya. Hindi niya nare-recognize na siya ay isang instrumento ko lang. Winawasiwas ko siya, nananalo siya, laban sa bansang Israel, nananaig siya, because I am the one in the handle. Kaya siya pag humataw, lumalatay, ako may hawak sa kanya. But he mean it not so. Hindi niya alam. Ano pala ang alam niya? Neither that his heart thinks so, but it is in his heart to destroy. So, ano ang akala niya? Magaling siya. Minsan ginagamit tayo ng Panginoon na maging instrument of blessing sa mga kapwa-tao, sa kapatiran. Blessing tayo. Howbeit, you mean it not so. Minsan, lumalagpas tayo, no? Oh, salamat ha, blessing ka sa amin. Brad, thank you. Sis, thank you ha. Minsan pupunta sa tenga natin, lumalapad ang tenga natin, so that nag-iiba na yung heartbeat natin na, bira, dapat lang, pasalamatan nila ako. Habang sinasabi mong, huwag mo alalahanin yan, Brad, maliit na bagay yan. Dapat lang, pasalamatan. Di ba? Ganun tayo eh. Huwag na tayo magkunwari. Ganun tayo. Di ba? Na hiwalay yung, tulak ng bibig. Alam na alam. Yeah. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Iba-iba ang puso ng tao. Talagang desperately wicked ang puso ng tao eh. No? Minsan hindi mapigil eh. Hindi mapigil ang puso mo eh, na magyabang. Kahit ayaw mo magyabang, talagang inuunahan ka na, minsan, di wala, sino ba nagro-rule dito? Yung utak o yung puso? No? Nag-i-step out siya eh. No? Para siyang isang another person na, ganun. So, ito yung, as a person, tinrato ng Panginoon as like a one person, ang Assyrian nation. That when He won over the nation of Israel, over Judea, ay pumunta sa kanyang head na galing ko ang bansa. No? Kayang-kaya ko yung mga bansa dito. Sino makakatalo sa akin? Wala. No? Kagaya ng Amerika ngayon, sabi, the greatest nation on earth. Di ba? The greatest military. They will follow anything that we say to them. Na-monitor nyo ba yon? Na sinabi ni Trump sa Colombia, tanggapin mo yung 2 eroplano ng immigrants. Sabi nung Colombia, hindi. Sabi nung, sige, 25% tariff. Lahat ng mga officials nyo, pauwi nyo na. Aba, nanginig tuhod ng Colombia. Sige, papadala namin yung presidential plane dyan para kunin yung mga papadala nyo rito, pauwi nyo rito. Sige na, okay na. Thank you. Sorry. Tayo. Lahat ng buong balita, nanginig ang tuhod ng Colombia. Because America, they cannot fight America, the greatest nation on earth. Yan yung siguro yung puso ng Assyria. The greatest military na wala, kahit na chosen nation ka pa, kahit sino pa, Diyos mo. Walang makakabangga. Ang masama pa doon, yung Assyria, no? Hindi lang siya nagmamalaki sa kanyang military, pati yung Diyos niya. Sino makakalaban? Ang Diyos natin ang the best. Yung Diyos niya, Diyos-Diyosan. Ibabangga niya doon sa Diyos ng Israel. Doon pikon na pikon ng Panginoon. Hindi pikon, kundi
Galit. Oo. Nagkakamali ako ng mga salita. No, sorry. So, for he saith, are not my princes altogether kings? Yung mga prinsipe ko, parang mga hari yan sa greatness. O, di ba? Ano pa sabi niya ng Assyria? Is not Kalno as Karkemish? Hindi ko na alam yun kung ano yun. Is not Hamat as Arpad? Is not Samaria as Damascus? O nagko-compare siya ng magagandang lugar siguro. No? Itong lugar, itong syudad natin, di ba kasing galing ng syudad nila ron? Mas magaling pa dito. So parang nagmamataas talaga, nagmamapuri. As my hand had found the kingdoms of the idols and as graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria. Yan. So yun na. Nagko-compare na ng Diyos. Mas magaling ang Diyos namin. Kaya sa verse 12, ito na ang sabi ng Panginoon through Isaiah. Wherefore, it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. So, yan ang judgment ng Panginoon. Pagkatapos kong parusahan ang aking bayan, pagkatapos kong gamitin itong bansa na to para parusahan ang aking bayan, ikaw naman ngayon, dahil ikaw ay mayabang, ikaw ang isusunod ko. See? Paano magdil ang Panginoon? Ginamit niya para parusahan, pero dahil nung habang hawak siya ng Panginoon, nagmalaki siya as if wala ang Panginoong humahawak sa kanya, at yung tagumpay niya, in-attribute niya sa sarili niya, siya naman ang isusunod na pahatawin ng Panginoon. So, ganyan po ang human instrumentality doctrine. Ang ating puso ay bantayan natin. Na tayo, kung ginagamit tayo ng Panginoon, let us recognize the Lord. And let us not be advancing and be proud with the abilities that we are able to do. Let's always, di ba? Alam niyo yan, TGA, BTG. TGA, BTG. To God alone be the glory. Yan ang sa Facebook, yan ang ano eh. Pag sinabi, thank you Brad, blessing yung advice mo sa akin. TGA, BTG. Yan. Mga shortcut dapat alam nyo. Mga senior na to. TGA, BTG. To God alone be the glory. Okay? So, kailangan marunong tayo ibalik lahat ng papuri sa Panginoon. Yun. Pagka tayo ay binibigyan ng pasasalamat, ina-appreciate, binibigyan ng accolades, no? Binibigyan ng recognition. Marunong tayong ibalik lahat ng papuri sa Panginoon para hindi tayo hatawin sumunod ng Panginoon. 'Di ba? Kasi ganyan malupit. Sabi ng Panginoon, I will not give my glory to another. I alone am God, and my glory will I not share. So don't share. Don't attempt to get the glory of God. That is God's way when He uses people. He said, by the strength of my hand, ito sabi kasi ng Assyria, by the strength of my hand, I have done it. And by my wisdom, for I am prudent, and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasure.
Kaya sila natatalo, magaling kasi ako. Matalino kasi ako. Galing ko kasi sa warfare. Pinag-aralan ko kasi yung art of war. Kaya walang manalo sa akin. No? Sabi ng Panginoon, dahil sinabi mo yan, dahil nasa puso mo yan, isusunod kita. Ibabagsak kita. Yun. So, ingat tayo. Pag ginagamit tayo ng Panginoon. So, lastly, when God uses His children to do His work, He will come back to them. Tingnan niyo po, 2 Timothy 2, yung binasa natin. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Pag ginagamit ka ng Panginoon, magpakalayo-layo ka sa corruption, sa iniquity. Ma-label ka man lang na isa ka pa sa mga problema rin. Sinungaling ka din. Mapagkunwari ka, mayabang ka. Depart. Layuan mo. No? Na hindi ka maibilang sa ganyan. Magtumangis ka. Pagka ikaw ay nababansagan na ganyan. Ikaw ay Baptist, ikaw ay member ng church, tapos nababansagan ka na corrupt, nababansagan ka na immoral, nababansagan ka na mga bagay na hindi karapat-dapat sa pangalan ni Kristo, let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Now, ang reality, ito ang reality. We are a church. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Inaamin ni Paul kay Timothy na laging sa isang church merong bad eggs. Hindi pwedeng 100% lahat ang babait, lahat maayos, lahat matitino. Laging meron, tinatawag na sa family, laging may black sheep. Tanggap niyo ba 'yon? Tanggap niyo ba 'yan? Lahat ba ng family natin may black sheep? Sa Del Mundo family, sino ba ang black sheep? Ha? Wag naman. Babait ng anak ko eh. Oh. No? So sana lahat ng anak natin mababait lahat. Sana. Okay? Pero sa church, mas malawak yan. No? Huwag na tayo sa pamilya kasi medyo masakit. Sa church, laging may Judas. Diba? So, sana matagal bago magkaroon ng Judas. Yun na lang pwede natin. Diba? Kasi sabi, in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. May iwasan ba natin yon? Truth? Hindi natin maiwasan yun. Ang prayer lang natin, sana hindi tayo yung some to dishonor. No? Sabi mo, Lord, ganun pala ang katotohanan sa lahat ng churches ng Panginoon. Sana, hindi ako yun. Sana hindi ako yung nagtaksil. Sana hindi ako yung umayaw. Sana hindi ako yung rebelde. Sana hindi ako yung nakasira sa church. To dishonor Diba? So pray, each and every one of us, pray for each other. Not just pray for yourself. Pray for one another. Na yung kapatid sa Panginoon ay hindi maging dahilan ng kasiraan ng church. Because this is a great house. And there will always be people who will
while they are used of God in the beginning, they will be the one also in the latter part become to dishonor. Hindi porket nagamit ka one time, tandaan natin to, no? Hindi porket nagamit ka one time to honor, never ka na magiging to dishonor. So what do you do? Guard your heart. Yun. Guard your heart. So that you will always seek for the things of God and the things that will honor God. Because you cannot be sure of yourself na stable ka. Yung Christianity natin, yung eternal life natin, yan lang ang stable sa atin. Because it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. But after that, yung sanctification natin, yung Christian life natin, yung walk with God natin, yung ating mga activities, hindi natin masasabi na never akong magiging Judas, never akong magiging kagaya ni Thomas na pamali-mali or ni Pedro na who denied Christ. Never. Yan. Pag-pray lang natin ating sarili. And if a man therefore purges himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Yun ang ating desire. So, paano? Mangyayari yun sa buhay natin? Purge. Kailangan ng purga. Hindi purgatorio. Hindi rin yung purga na purga. Kundi, meron tayong itatapon sa ating pagkatao. Diba? Kasi yung pagkatao natin ay laging may kabanalan at merong kabalintunaan, kasimaan. Merong masama, may mabuti within one person. So, ang advice sa atin, so that you will be meet for the master's use and a vessel unto honor and prepared unto every good work, purge yourself from these evil things. I hope that reach our hearts for this afternoon so that we can keep on serving the Lord and to honor, unto honor, and not unto dishonor.